Kalangkang na. Siyempre sa ring ulipit. Nandito ako sa pabutayin ko lang sa 11 and 12. Ang halaman sa tubig ay di mabubuhay kundi sa matubig na malamig na lugar. Kapag tubig ay nawala, ito'y unang natutuyo. Kahit nakasibulan at ang dahoy malalago. Sayin ko na nga lang ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay nawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang kanyang pananalig ay sindupok niyong supot. Kapag ito'y nasandigan, agad itong nalalagot. Katulad din ng sinulid na nasa tibay ay kapos. Amen. Salamat po, Panginoon. Alam nyo, may mga ano to. Ganito, kaliit lang. Ito, naka dito. Ang kanyang pananalig ay sindupok niyong supot. Kasing isang tumpok lang ng supot, ganun lang kaano ang kanyang pananalig. Kapay nasandigan, agad itong nalalagot. Kasi hindi ang kanyang pananalig ay hindi matatag. Hindi matatag ang kanyang pananalig. Kaya, madali niyang makalimutan ang mga pangangaral ng Panginoon. Meron pang isang halimbawa dyan pwede. Tulad ng robot. Kapag ito'y nasandigan, agad itong nalalagot. O, diba? Pag yung ng robot, pag nasagi mo, biglang natutumba. Pag wala siyang balanse, katulad din ng sinulid na tibay, nasa tibay ay kapos. Madaling maputol, madaling malalagot. Pag walang siya, pag nag-short circuit siya, kaya nag-overheat, sabog. Diba? Ganon. Kaya, sinabi ng Panginoon, ang mga ganyan, gawa ng tao ay hindi pwede nilang gawing Diyos, ay hindi magiging Diyos kailanman, di ba? Nawawala ang pag-asa at nalimot ka agad. Tapos dito pa, ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Tulad yung sa robot. Wala kasi silang Diyos, diba? Wala silang Diyos, pero tinatanamin sila ng mga salita, ng mga pero may hangganan. Hindi nga yung pang magpakailanman. Katulad nito, ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay kundi sa matubig at malamig na lugar. Diba? Ihambing mo siya doon. Hindi siya magtatagal dahil may hangganan ang kanyang, may kapasidad yung kanyang kakayahan. Hindi katulad ng tao, hanggat hindi na mamatay, hindi katitigil, di ba? Ang tao kasi pwedeng magpakailanman, pero ang mga gawa ng tao, mga katulad ng mga, huwag kayo magagalit kasi example lang naman yan. Yun, di ba ang robot? May mga hangganan, may mga tulad ng mga AI. Wala silang kapasidad na magmahal ng tao sa puso. Wala silang kapasidad na yung mga gawain ng natural na normal na tao. Wala silang ganun. Kaya hanggang kumbaga sa tao-tauhan lang yan sila. Hindi sila kumbaga Diyos-Diyosan nga lamang na walang may silbi kung sila'y merong mahaba ang kapasidad ng kanilang current o kanilang pagkawala. Katulad nito, mga halaman, pag wala ka sa tubigan, mabubuhay ka ba? Matutuyo ka, di ba? Matutuyo ka. Kung hindi mo ibababad sa tubig, hindi ka nandun sa tubigan, hindi mabubuhay ang mga tanim. Parang ganun. Kapag tubig ay nawala, ito'y unang matutuyo. Ganun din. Pag nawala yung kanyang current, nawawala. Kaya baterya, mawawala siya. Pag sinagi mo siya saglit, tumba na siya, di ba? Kasi yung pagtayo niya,
Buti lang kung dinikit siya o pinako yung statwa, di ba? May ibang statwa naka lagyan ng baterya, nakapagsalita. May hangganan nga yung mga gawa ng tao. Hindi katulad ng gawa ng Panginoon ay magpasawalang hanggan, di ba? Kapag tubig ay nawala, ito'y unang matutuyo kahit na kasibulan at ang dahoy malalago. Pag nawala talagang tubig, talagang tayong katulad natin na uhaw. Uhaw tayo sa pangaral ng Panginoon. Lalo tayong mauuhaw pag nawala na tong mga salita ng Panginoon. Uhaw na uhaw tayo at hahanapin natin ito. Kasi nga, nawawala na to pagdating ng panahon. Nawawala yung dapat at yung mga hindi dapat sa takdang panahon. Katulad din ito, mga example nito. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay kung walang kundi sa matubig na malamig na katulad ng yelo. Kapanahonan, pag panahon ng yelo, saganang-sagana, pag wala, dandahang nalulusaw. Ganyan din, may hangganan. Katulad ng Panginoon, magpakailanman, di ba? Ang ganda ng nakasalaysay dito. Nandito ako sa home, 11 hanggang 15. Example dito ang Panginoon, no? Kapag ito'y nasandigan, agad itong nalalagot. O, di ba, may mga ganun. Yung mga rebulto, mga estatwa, mga robot. Pag hindi sila pinako o inano, madali silang matumba, madali silang maano kasi hindi sila marunong magbalanse, hindi sila marunong kasi pag nasagi tumba agad o wasak, lalo na yung mga estatwa, lalo na gawa sa bato, tapos namamatay yung mga kurente nila sa katawan, o diba, ang iba sumasabog. May hangganan nga ang gawa ng tao, hindi katulad ng gawa ng Panginoon. Tayo gawa ng Panginoon, di ba? Ihambing mo ang gawa ng Panginoon at gawa ng tao. Ano ang mas matimbang sa iyo? Di ba? Mas matimbang tayo sa Panginoon. Mas matimbang tayo kung pag-iisipan natin ng mabuti. Ang gawa ng tao ay may hangganan talaga. At yung pagsasalita nila may hangganan din dahil naka-record lang. Tayo, panghabang buhay kung gusto nating magsalita, pag ginamit natin ang ating bibig, kaya lang kailangan din natin ng control. Dahil pag wala tayong ganong control, paano na? Baka lahat tayo nagsasalitaan ng lahat at hindi na magkarinigan dahil may kanya-kanya na tayong salita. Kaya kailangan din natin ng pasensya. Yung mga kaugalian ng Panginoon, yan ang mga tinuturo niya sa atin. Ang robot ba ay may pasensya? Marunong ba siya magpasensya? Marunong ba siya magmahal? May pangunawa ba siya? Kung ano yung tinanim mo doon, yun lang yun, di ba? Yun lang. Pagka naubos na yung baterya niya o kuryente niya, lalalagutan na siya. Katulad nitong mga nakasulat dito, pwede mo siyang ihambing doon. Nag-react ng Holy Spirit, pwede mo talaga siyang ihambing doon sa mga ito. Katulad din ng sinulid, sinulid. Kung hindi matibay, di ba? Malalagot ka agad, napuputol ka agad, di ba? Ganyan lang. Kaya ang gawa ng tao ay may hangganan, kaagad-agad, mabilis. Parang tubig natutuyo, agad-agad. Yelo, nalulusaw, di ba? Yung dahon o yung halaman, pag hindi na diligan, di ba, natutuyo. Ganon din ang mga gawa ng tao na gusto nilang palaganapin ng gusto. Ano ng ating silbi ng ating bibig? Kung yan ang pagsalita, pwede lang yan sa laruan, sa mga bata, pwede rin yan sa mga tamang pamamaraan, pwede rin naman yan. Kaso nga lang,
may hangganan lang sila. Hindi sila katulad talaga natin, katulad ng dahil tayo magpakailanman pwedeng gawin ng Panginoon. Ayan sila, hindi sila pwedeng gawing magpakailanman dahil ano lang sila. Ang buto nga, nabubuhay pa ng Panginoon. Nabubuo niya bilang tao muli. Pag nilagyan niya ng mga litid, balat, balutan ng balat, mga buto, bigyan niya ng hininga, bigyan niya ng mga kung ano-ano, kung anong meron tayo at gano'n ang ilalagay niya sa buto, nabubuhay niya, pero yung robot hindi. Dahil wala talagang buhay yun lahat. At yung buhay nun, mga kurente, mga ano. Pero kapag minagic ng Panginoon, kaya niya yun. Pero hindi yan, ang tao lang ang pwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. Gusto niyang mabuhay ang lahat ng namatay. Kaya niyang buhayin. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita lamang, diba? Utusan niya lang yung hangin. Bigyan mo ng hininga ang mga buhay na, ang mga binuhay na ano. Binigyan ng hininga yung mga patay. Utusan niya yung mga kung ano yung nakasulat yun doon sa skill. Kaya nabuhay niya yung mga patay. Tapos ikot yung hangin at bawat isang patay nagkaroon ng hininga o binabuhay silang lahat. Diba? Ganun lamang po. Salamat po kung kayo nakikinig. May hangganan ang gawa ng tao. Hindi talaga tayo pwedeng maging katulad ng Panginoon. At walang pwedeng humalili sa Panginoon, kundi siya lang ang ating Panginoon. Ang tunay nating Diyos na makapangyarihan, dakila sa lahat. At tunay na banal, banal, banal ang ating Diyos na makapangyarihan. Diba? Walang iba. Lahat ng ito nandito sa ating mga nakikita sa mundong ito. Sa atin naman lahat to. Pero nag-evolve, ayan, nag-iba na. Kaya, sobrang evolve, gumawa na rin tayo ng katulad natin na hindi naman pwedeng magtatagal. So, mga manika, di ba? Manika, mga robot at kung ano-ano pa, mga sasakyan. Pag hindi mo sila gamitin, hindi mo sila susian, tayong mga taong hindi na kailangan susian dahil matik na tayong nagre-respond, nakaka-amoy, matik na lahat. Yung mga gawa ng tao, kailangan mo susian, kailangan mo lagyan ng gas, kailangan mo silang lagyan ng mga katulad rin ng sa atin, pero iba talaga, may malaki ang pagkakaiba ng gawa ng tao kaysa gawa ng Panginoon. Malinaw ba yun? Pagbulay-bulayan natin, tama naman ang lahat ng itong binigay sa atin ng Panginoon, katulad ng mga halaman, di ba? Pag hindi mo siya dinilig, mamamatay siya. Pag hindi mo siya inalagaan, tulad din ng hayop, pag hindi mo pinapakain, katulad din nating tao, pero tayo, mga tao, may kaisipan paano tayo mabuhay. Mayroon tayong mga, kaya nga yung ibang katalino, nakakagawa ng mga sarili nilang imahinasyon. Dahil nga, matalino sila, nag-evolve. Kaya, sa katalinuhan, hindi na nila iniisip na meron talagang mas mataas, mas makapangyarihan. Hindi na nila iniisip yun. Kaya gusto nilang pairalin yung gusto nila. Salamat po mga migo-miga, gwapo-gwapo. Ayan lang ang binigay sa akin. Ito binigay sa akin. Nasa home. Nasa home. Ano to? 7. Ay, hindi pala. Nasa home 8. Nasa home 8. Ang title nito ay Makatarungan ng Diyos. Totoo naman, makatarungan ng Diyos dito. Talagang makatarungan ng Panginoon. Hindi niya tayo gagawin kung hindi niya tayo gusto. Minahal niya tayo, di ba? Kaya nga ayaw niya tayong mapasama eh. Ayaw niya tayong mamatay. Ayaw niya tayong mapasama. Kaya mahal niya tayo. Kaya napakalaki ng
magkamakatarungan ng Diyos. Ito title niya. Basahin niyo po to lahat kung gusto niyo. Ang binigay lang sa akin 11, 12, 13, 14, 15. Yun ang binasa ko. Dito ko tinuro sa ano. Kaya magkaparehas naman sila ng ano, pero parehas din yung pwedeng example na ibigay dito. Diba? May example na kasi. So, sa inyo pa ang pagkaano. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig, mga gwapo-gwapa, migo-miga. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon lagi, biyayang tayo kapayapaan, kaganahan, pagmamahalan sa iyo, at pag-uunawaan, pasensya at pagpipigil. Tayo makalimot manalangin. Salamat po. God bless.